Tanghali, magandang gabi po sa inyong nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So komentaryohan lang po natin itong salot sa lipunan ito mga kababayan, na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng bayan. Lalong-lalo na yung mga nasa kongreso, kamag-anak corporation po, asawa, anak, nandun na po lahat ang kanilang buong pamilya sa kongreso mga kababayan. Wala na silang ibang ginawa kung hindi pagpiestahan ang pera ng bayan, mga kababayan. So pakinggan lang po natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Big time. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So komentaryohan lang po natin itong balita ngayon na mga makakaliwang grupo di umano na nagsampa ng kaso ng plunder kay BP Sara, mga kababayan. Talagang tinuloy-tuloy na po nila. Inumpisahan po ito. Alam niyo naman po natin kung sino nag-announce dito sa isa sa pang kaso. Di ba si Trillanes po ang nag-announce nito. Noong Friday po nila isinampa ito, mga kababayan. At alam naman natin na mga kasamahan ito ni Trillanes. Siguro, ang hindi lang nag-front si Trillanes dito, pero mga galawan din po yan ni Trillanes, mga kababayan. So, pakinggan lang po muna natin itong report ng TV station na ito, mga kababayan. Lusay ng confidential funds si Vice President Sara Duterte, hindi na lang basehan ng impeachment, kundi batayan na rin ang reklamong pandarambong. Yan ay matapos formal na maghain ng patong-patong na reklamo ang ilang personalidad sa Ombudsman kaugnay ng sinasabing maling paggastos ng 612.5 million confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education na minsang pinamunuan ni Duterte. Kasama rin sa mga reklamo ang graft, bribery o panunuhol, malversation of public funds, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Ilan sa mga naghain ng reklamo sila dating Finance Undersecretary Shelo Magno at 2025 Ramon Magsaysay awardee Father Flavie Villanueva. Giit nila si Duterte ang may pakana ng anomalya sa confidential funds sa pamamagitan ng irregular na transaksyon at questionable disbursement vouchers. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. Pinuturo nila ang mga pangalan sa acknowledgement receipts na wala sa datos ng Philippine Statistics Authority. Gayon din ang testimonya ng ilang tauhan ng DepEd sa Kamara na nakatanggap sila mismo ng envelope ng pera mula kay Duterte na ayon sa mga complainant, basehan para sa panunuhol. Kasama rin sa mga inireklamo ang 15 opisyal ng OVP at DepEd gaya ng Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Lopez at dating Education Undersecretary and Spokesperson Michael Poa. Sinampahan din ng reklamo ang dating miyembro ng security group ni Duterte na si Colonel Raymond Lachica na pinagbigyan umano ng milyon-milyong confidential funds. Hindi ba malaking issue yan na bakit noong 2023 ay nabigyan ng confidential fund ang mga iba't ibang ahensya na wala namang national security functions? So ito yung mga policy issues na kailangan talagang sagutin dahil ito ang mag-guide sa atin sa future kung paano ginagasta ang pera ng bayan. Dagdag pa ni Magno, inaasahan nila na makikita na ang bank records si Duterte sa tulong ng Anti-Money Laundering Council. Yan po, mga kababayan. Kasi nga po, hindi po talaga sila natigil dyan sa confidential fund na yan. Sinabi naman po ni BP Sara yan. Kasi nga po, ang confidential fund naman po yan, galing po sa Malacanang yan, mga kababayan. Ang nagbigay po sa kanya, binigay po yan December 22, 2000. Kaya nga po, kailangan pong ubusin yan bago matapos ang taon. Ngayon, yung pala, yung pagkabigay sa kanya, parang pain po ito ng palasyo, mga kababayan. Yan ang nakakaano dito. Kasi para bang, siyempre, ang akusasyon agad sa kanya, ang bilis mo naman gumastos. 11 days lang, naubos mo na agad yung pera. Eh kasi nga po, meron po yung timetable yan na kailangan po, bago matapos ang 2022,
gastusin na yan. Kung hindi, mapupunta sa ano yan, sa doon sa ibabalik yan, hindi na may ibabalik kasi yan mga kababayan eh. Parang doon yata sa treasury na po yata mapupunta yan. Ngayon, ang nangyayari ngayon mga kababayan, yun ang ginagawa nilang butas, samantala, clear na po ng COA yan mga kababayan na unmodified ano na po sila, si BP Sara dyan. 3 consecutive years. Itong pang 2025, hindi po natin alam kung ano po ang resulta ng audit ng COA dyan. Ngayon, kung natatandaan niyo po yung pare na nagsasalita doon, isa pong adik ito, mga kababayan. Aminado niya po yan sa hearing sa Senado. Paano tayo maniniwala sa isang adik? Hindi kaya ito mga bayaran lang din para lang malis ang issue doon sa flood control, mga kababayan? Kasi alam naman po natin, yung flood control, ano po talagang trillion po ang pera ng bayan pero hindi nila ito ini-issue sa gobyernong ito. Paulit-ulit sila doon sa confidential fund ni BP Sara. Ano ba ang nangyari sa bayan natin? Bakit lagi na lang ang confidential fund pero yung mga trillion-trillion na ninakaw ng nila BBM, Romualdez, Saldico, Sandro, Marcos, ay wala man lang pilit po nilang nililihis mga kababayan ng issue ng gobyernong ito. Yun po ang nakakalungkot dito mga kababayan. Pero wag ho nating kalimutan ito, yung flood control. Alam naman po natin, ang dami pong mga Pilipinong nagkandamatay dyan na lumubog sa baha, pati ang mga ari-arian nila nasira, mga negosyo ng mga piggery, nawala yung mga baboy, and yet, basta na lang natin kakalimutan. Huwag ho tayong pumayag dyan mga kababayan. Kasi pinipilit po nilang inililihis doon sa mga senador ang issue ng flood control. Bakit hindi kayang isuspindi ni Speaker D ang mga na-involve sa flood control na ito, mga kababayan? Kasi pwede naman po yung mag-declare na, o kayo, ikaw, si Romualdez, si Sandro, si Saldico, nag-resign na. Lahat na nag-involve na contractor na congressman dyan, dapat sinuspindi mo na lahat yan para matapos na lahat yung issue na ito. Kung gusto nilang malinis ang gobyernong ito. Ang problema po, hindi. Ang ginagawa nila, kino-cover nila sa isang issue. Ang issue, katulad ng issue ni Bato, na ang agang nagpaugong ay itong si Ombudsman Remulla. Di ba? November pa lang sinasabi niya may warrant of arrest. So ang ginawa ni Bato, nagtago na. Pangalawa, yung kay Bong Revilla. Alam naman po natin na may alitan ang Revilla at ang Remulla sa Cavite. At alam po natin sa Cavite, wala na po, lubog na po ang Remulla mga kababayan. Kaya pinipilit po nilang winasak si Bong Revilla kasi matunog na matunog po ang labanan sa Cavite na Revilla na lang ang may iwan doon. Wala na pong Boying Remulla. Kasi alam naman po natin mahirapan na sila ngayon sa pinaggagawa nila ngayon sa DILG at sa Ombudsman, talaga pong makakalimutan na ng taong bayan ang Remulla doon sa Cavite. Kaya ang ginagawa nila, pilit nilang winawasak si Bong Revilla. Kasi alam naman, easy target po kasi si Bong Revilla. Alam naman po natin na may issue yan. Pero na-clear po siya dyan. Absuelto po sila dyan. Yun ho ang nakakalungkot dyan mga kababayan. Kasi nga, politika na po ito, lalong-lalo na po sa Cavite. Laban ng Remulla at Revilla na po ngayon ang nangyari dyan mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na pangyayari sa mga ano natin. And yet, pinipilit nilang ilihis ang issue ng flood control sa mga bilyong-bilyong ninakaw sa pera ng bayan doon sa confidential fund, kay Bong Revilla, kay Senador Bato, kay Chis Escudero, kay Villanueva. Pero wala man lang ang nakasuhan ang mastermind. Ano ang sabi ni Boying Remulla? Bakit hindi sinasampahan ng kaso si Martin Romualdez? Samantala, ang dami na nagkalat na video ni Saldico na di umano na si
BBM ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion at mayroon pang SOP na 56 billion. Tapos mayroon pa yung anak, 15.8 billion mga kababayan. At kay Romales, 14.4 billion. Mga insertion yan mga kababayan. Trilyon-trilyon na po. Hirap na po ang bayan. Wala ho tayong investor, wala hong proyekto ang gobyerno. Ngayon, busy sila ngayon sa paggawa ng budget. Sigurado ba tayo na wala pang makukuha? Wala na namang nanakawin sila dyan? 6 trillion po yan mga kababayan. Sigurado ba tayo na at wala nang baha na darating sa atin, sinero nila ang flood control dahil ang katuwiran nila, mayroon pa daw natitirang 160 billion. Sa tingin nyo, sapat yun? Samantala, yung gobernong ito, walang ginawang ghost project, either substandard na flood control. Talagang kawawa po talaga ang mga bayan may hirap, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot dito sa pangyayari sa mga buhay natin. Pinipilit nilang pagtakpan ang isyu para lang sa sarili nilang agenda. Yan po ang nakakalungkot yan. Saan ka makakita? Ang gusto ng taong makulong, si Romualdez, Saldico, at saka si BBM, at saka si Sandro. Kasi sila po ang ugat ng lahat ng ito, ng iskandalong ito sa bayan natin, mga kababayan. Bakit hindi nila magawa yan? At pilit nilang binabalik doon kay Duterte, kay Bong Revilla at kay Senador Bato para diversionary tactic. At ang sa nakikita ko ngayon, ito po, umpisa na po ito ng labanan para sa 2028. Kasi kung tatandaan niyo po, ang dami pong sinasabing akusasyon tungkol kay BP Sara. May kabit di umano na drug lord, nangunguha umano ng pera sa pugo, at lumulutang itong Ramil Madrigal, Andrada ba to? Ramil nakalimutan ko lang yung apelyido ng mga kababayan Pero nasa ko na Na di umano, naging aide siya ni BP Sara. Ay makikita naman po yan sa record ng Army at saka sa civil ko, doon sa may record naman po yan. Pero inamin naman po ng Army na hindi po talaga naging aide ni BP Sara si Madriaga, mga kababayan. Si Ramil Madriaga nga pala. Yun po yun. Yun po ang nakakalungkot. Kasi pinipilit na po nilang, isipin niyo po, itong Ramil Madriaga na to, nakakulong po ito. At ang sabi nito, naging kaklase daw di umano nito, ni si BP Sara. Paano niya naging kaklase? Noong 1991, samantala si BP Sara, pinanganak ng 1978. Kung 1991, ilang taon pa lang si BP Sara noon, mga kababayan? Ibig sabihin, sa loob ng 13 years old si BP Sara, nag-law na siya. Doon po talaga may mga supot po talaga ang kanilang mga witness, mga kababayan. Isipin mo naman, lahat na naglalabas ng whistleblower, puro bilyonaryo channel. Alam naman po natin kung sino may-ari ng bilyonaryo channel. Di ba si Romualdez, mga kababayan? Kaya pilit po na talagang winawasak kasi alam nila wala nang tatalo kay BP Sara sa 2028. Wag lang sana mangyari kay PRRD na maaksidente siya doon sa dahig. At kung mangyari yun, lalong lalakas si BP Sara, mga kababayan. Tandaan po ninyo yan. Kasi itong gobyernong ito, wala nang ang proyekto, wala nang investor, 2 milyong mahigit na ang walang trabaho sa atin, mga kababayan. Kaya nga nagkalat na yung mga magnanakaw, mga snatcher dyan sa kalsada. Bakit? Marami na pong Pilipinong walang trabaho. Kaya nauso na naman po yung snatching, holdapan, mga kwintas. Yun po yung mga nangyari ngayon sa paligid natin, mga kababayan. Kaya nakakalungkot pong isipin na itong gobyernong ito, wala po talagang ginagawa para sa atin. Pero sa sarili nila, binubusog nila ang sarili nilang bulsa doon sa pera ng bayan, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.